M-A-D Moms After Dark. Welcome back mga kamads! Hello! Kamusta kayong lahat? Yes, kamusta? Kamusta ang mga nakarang araw? Yes, so tsaka kamusta ang Mother's Day niyo? Yeah, Happy Mother's Day nga Happy pala. Mother's Day sa atin lahat ng mga nanay dyan. And sa Yes. mga nagpapakananay. Tama. Okay, since yun yung topic natin ngayon, girl, no? Alam natin na na-late tayo dun sa Kaya topic nga eh. na yun. Kinda busy. Kasi sobrang busy. Pasensya na kayo, mads. Mga mads tuloy. Mga kamads. Sobra din kasing na busy, pero we're trying to catch up. Yeah. So, ang magiging topic natin ngayon is about moms. Diba? Magiging nanay. Pagiging nanay. Kayo ba? Share nyo naman dyan kung ano yung mga experience nyo as a mom. Tsaka experience nyo rin sa mga mothers nyo. Di ba, bongga? Yung transition from being a single to being a mother. Yes, Mother goose. Ako kasi mother pig. Ikaw, girl. Oo. Mother dragon. Mother Mother dragon. Ayun. Mother dragon. Pero ano, girl, wait lang muna. Bago tayo umenter dun sa ating topic. No, kamusta ka naman, girl? Sobrang busy na to. Okay naman, nakakapagod, madaming ganap sa buhay. Alam mo, syempre, yung mga bagets, di ba, also yung mga recognition, graduation. Ay, bititit kayo mga kamoms. Diba? Mga kamads. Ang daming award ng anak niya. Batiin niyo ang ating mother dragon here. Super proud. Grabe, ang daming awards ni DK. Congrats. Thank you so much. Okay. Syempre, di ba, nag-graduation, syempre, mag-ready tayo. Mag-tuition naman. Ikot ka. Kayo ba mga man? Naka-ready na ba kayo? Sa darating na pasukan, no? Nakakaloka. Friends nga pala, no? Parating na ang tag-ulan. Oo, ang lamig eh. Sarap. Thank you, Lord, talaga. Thank you, Lord. Mababa na yung bill natin sa kuryente. Yes, sana nga. Talaga, Diyos ko, kalaki ng mga bayarin ngayon. Nakakaloka. Pero yun nga, going back, no, mga kamad. So, going back to the topic, yung transition natin from single to motherhood and yung mga experience natin sa mga mothers din natin. I-share din natin ngayon. So, ikaw, girl, share mo naman yung transition mo from being single to motherhood. Motherhood, ayun eh. Ang laking difference kasi syempre nung single ka, ang alam mo lang, medyo pa ka nun eh. Barkada, mga friends, going out, syempre dating, ganyan. Yung mga single days, talagang party. Party. Tapos bigla ko nang itlog, my God. May lumabas na biik, gano'n. Syempre, iba na yung mundo mo. Yung, kung dahil puyat ka, dahil gumimik ka, puyat ka kasi nagbantay ka. Anak mo, nag-alaga ka, magdama. Pero okay na, worth it naman. In fairness, yung mo ma-realize, ibang-iba na pati mga dati mong hindi ginagawa. Yung gawain, may alam naman siya gawain ba, pero yung talagang kailangan mong gawin para maasikaso yung anak mo. Siyempre, saka yung finances mo din. Hindi na puro agad lahat sa sarili mo. No? Talagang kung pwedeng 1/4 na lang yung sayo dun. Halos nga walang natira. Sino ba nakaka-relate yan? Minsan, for sure, maraming makaka-relate. Oo, minsan yung bacon na yung panty mo dyan. Yung 10 taon mo nang gamit yung panty mo. Hindi ka tanggalin naman doon kasi charot. Tapos yung bra mo, 2 lang. Oo, gano'n, di ba? Aray ko. Relate tayo mga kamoms, mga kamads, no? Yung dati lagi ka nagpapariban. Ay, saka na yun. Next time na lang. Anak na lang muna. Totoong-totoo talaga yan. Pero may mga moms din naman na talagang pa rin sila. Kahit paano, talagang nag-aayos. Parang ikaw, girl, nag-aayos ka pa rin sa self mo. Ganun. Minsan, pag sinisipag. Hindi Kayo maniwala. Sabi ko nga sa inyo, check niyo yung profile niya sa FB. Pak na pak talaga. Baka sabihin nila, sino yun? Parang hindi ka mukha. Nung hindi pa po ko lang ganito yun. Napasarap lang ho kami ng kain talaga. Sarap eh. Mag-diet na daw tayo. Ay, going ma-diet na talaga. Ito na naman tayo. Oo. Ayun. Ikaw ba? Ito tanongin natin.
Kasi nung nakilala ko siya talagang single pa, as in batang-bata, Ay. na spoiled brat, walang alam kundi mag-shopping lang. Kamusta naman pagiging mother, dear? Ayun, nung una, excited ako, pero na-overwhelmed din ako. Kasi, kumbaga parang, 'di ba yung gising mo tanghali, Oo nga, yung tama. wala kang iniisip eh, gising ka tanghali, kahit kumain ka ng lunch sa gabi. 'Di ba yung mga Tama, ganong ginagawain mo before. Isa pa yun. Pero nung naging nanay na ako, nag-iba siya. Dumating sa point na hindi na ako natutulog. Kasi nga, tinitingnan ko kung humihinga pa ba yung anak ko. Yung gano'n, di ba? Naranasan mo yung girl? Oo. Tapos yung tipong magsi-CR ka lang, naririnig mo parang umiiyak yung anak mo. Oo. Di ba may gano'n? Kaya sabi ko, grabe, iba talaga. Tapos yun, umabot na rin ako sa point na hindi na rin ako mahilig mamili sa sarili ko. Diba, no? Oo, talagang unahin mo talaga yung anak mo eh. Siyempre, pag nanay ka, gusto mo lahat ng best nasa anak mo. Kumbaga, hindi naman best. Kumbaga, yung tingin mong deserve ng anak mo, na kaya mo namang ibigay, Why talagang not? ibibigay mo talaga sa kanya. Tama. Gatas, diaper, Lahat. lahat yan. Pag-aalaga, pagmamahal, time. Pagmamahal. Yes. Yun talaga. Complete package ang pagiging nanay. Hindi pwedeng tiniri mo lang, tapos Oo, na. tapos na hindi. Hindi ganun yun. Talagang, sabi nga, ano ba yung sabi ng mga nanay natin, no? May naalala ko, may sinabi sa akin nun si Papay, na kapag naging magulang ka na, tsaka mo lang ako maiintindihan. Yan pala yun. Totoo. Oo. Akala ko yung sinabi, kung alam ko lang ganyan ka, pinindot ko na yung ilong mo nung bata. May ganun. Ay, gano'n nagagalit. Ay, minsan pa nagagalit ako kay Chloe. Hindi mo tatanda. Sana pala pinindot ko na lang yung ilong mo. Nung bata ka, hindi ka Pero joke nakahinga. lang naman. Mga Siyempre, yung mga nanay minsan, di ba, nagkaka-postpartum. Oo, Diyos ko, Lord. Sa sobrang puyat mo, kakaalaga, or what. Tapos hindi mo na mo. naasikaso yung sarili mo. Mag-self-pity ka talaga. Nakikita mo sa salamin, yung tipong, ito na pala itsura ko. Dati, hindi naman ako ganito, pero, alam mo yun, at the end of the day pa rin, yung pakiramdam mo sobrang worth it lahat ng sacrifice mo. Kasi, pag tinitingnan mo na yung anak mo, ay, ayan na siya. Totoo ba yun? Ano ba yan? Akin ba yan? Di ba? Oo. Ang sarap sa pakiramdam. Di ba? Kaya napakabigat na responsibility maging nanay. Yes. Kasi hindi mo lang sarili iniisip mo eh. May tao nang nakadepende sa'yo. Yes. Sayang yung moment na nakita mo, yung baby pa sila, no? Talaga ba? Nanay na ako. Parang, hindi nga. May titignan mo siya, gumagalaw. Tsaka, kung iisipin mo, yung switch ng pagiging isang babae, no? Amazing talaga. Yung dati, ganun ka, pero ngayon, automatic pagkakita mo sa anak mo, ready kang bitawan lahat. Totoo. Kumbaga, yung anak mo na lang yung focus mo, wala ka nang pakialam sa ibang bagay. Saka na naiiba yung mga goal mo sa buhay. Siyempre, mas magsusumikap ka. Meron ding mga nababaling mga decision. For example, kung dati masyado kang, like, paano ba sabihin natin to? Na wala kang pakialam or, hindi, yung may mga decisions ka sa buhay na babaliin mo, iibahin mo kasi may anak ka na. Tama. Madaming consideration yon. Yes, oo. Mga consideration, no? Tsaka isa sa, yung parang, ang nangyari din sa akin na sobrang hindi ko in-expect is, nung nagkaanak ako, parang gusto kong gawing mas better yung sarili ko. Tama. Yung tipong sabi ko sa sarili ko nun, sabi ko, dumating kasi sa point na, di ba, nagbe-bake ako. Nagbe-bake kasi ako ng mga cakes, ng mga ganyan. Tapos yung anak ko, girl, binibidan niya lagi yung mga bakes ko. Yung mami ko magaling mag-bake yun, order kayo, ganun. Tapos sabi ko, parang ayoko lang maging, hindi naman sa lang, kumbaga parang gusto ko rin na, aside sa maging baker ako, gusto ko may other pa akong paghuhugutan ng pera kasi alam ko proud yung anak ko eh. Pinagmamalaki niya ako sa mga classmate niya. Kumbaga gusto ko, sa next time, pag tinanong siya ulit, anong ginagawa ng mami mo? Yung mami ko baker. Tapos nag-work pa siya sa gabi. Yung ganun, parang nagkaroon ako ng drive. Totoo yan. Iba yung drive mo, no? Yung drive mo na, superwoman to. Supermom to. Kuratsa, ang babaeng walang pahinga. Totoo, kuratsa. Diba? Kayo din, diba mga kamads, for sure, relate kayo dito sa mga transition na nangyayari sa ating bilang babae, bilang single, bilang naging nanay ka na. Totoo. Kasi for sure yan,
pag automatic na nagkaanak ka, naramdam nyo rin yung mga ganyang bagay. Mm. Although, meron din naman mga iba na naging nanay na pero parang wala pa rin. May mga pasaway. Okay, diba? Hindi natin maiwasan yan na hindi kami nagja-judge. Oo. Sinasabi lang namin sa inyo Yung mga na nanganak lang, Mm-mm. which is nakakalungkot. nakakalungkot kasi yung At bata yung nagsasuffer. Titiis nila yung mga anak nila. Oo. Tsaka yung iba, no, girl, yung pinipili nila na pumunta sa ibang bansa Ay, sobrang para hirap. mag-sacrifice, para maibigay lang yung Ang pangangailangan. hirap nun. Ako nga, gabi lang hindi ko kasama anak ko, nagtatrabaho ko eh. Ako din. Ang hirap eh, yung pa kayang hindi mo nakikita araw-araw yung anak mo, tas nasa ibang bansa ka, hindi ka pwede umuwi everyday. Yung Sobrang sacrifice. Yung ang sakit-sakit. Meron pa yung mga OFW na nag-aalaga ng ibang bata. bata. Diba ang sakit nun na yung anak ng iba na alagaan mo, tapos yung anak mo hindi mo maalagaan, pero kailangan mong gawin, kailangan mong tiisin, para mabigay yung magandang kinabukasan sa anak mo. Tama. Sabuti nga ngayon nowadays, meron na tayong social media. May video call na. Yes. Ang Diba dati, sulat. Sulat lang. Tapos meron yung phone call ka, tapos may limit lang, 10 minutes. Oo, kasi mahal ang bayad. Oo, ang hirap nun. Yung pag-uwi ng nanay, sasabihin mo, sino ka? Hindi kilala. Hindi kita kilala kasi hindi nga nakikita, no? Yung 5 taon ka sa ibang bansa, pag-uwi, ayaw lumapit sa'yo. Oo, tas syempre ba't hindi pa niya naiintindihan, iniwan mo ko, nag-alaga ng iba, hindi niya naiintindihan yung sakripisyo ng nanay niya. Kaya siya umalis para mabuhay siya. Yes. Ng maayos. Kahit ako din girl eh, dati ang takot ko nung single pa ako, bagets pa ako, hindi ko kayang mabuhay na ako lang. Aminado naman ako, no, sabi ko, paano pagpatay na yung parents ko, paano yung wala na yung lolo't lola ko, di ko, aminado naman, di ko alam paano ko gawin yung mga gantong bagay. Paano ko? Kasi lahat nang gagaling sa kanila eh. Sabi mo ng spoon feed, syempre lahat, yung maayos eh, yung binubuhay ka nila. Hanggang sa nawala na sila. Tapos ako na lang talaga, dahil may anak na ako. Ayan, talagang go lang, nagawa ko lahat. Yung mga akalain kong hindi ko kaya, yun. may crickets. Ayun. Yung akalain ko na hindi ko kakayanin. Pero kaya ko pala. Kinaya niya. Ang galing, di ba? Kaya nyo. Kasi yun nga motivation ko yung anak ko. Oo. Kung wala yung anak ko, Diyos ko, matagal na ako nabaliw. Totoo naman. Oo. Anak ko lang talaga. Grabe mga kamats, nakita ko talaga yung ano niya. Hindi naman I saw everything. Kumbaga nakita ko kung paano niya binangon yung sarili niya. And kung paano siya sa family niya, sa anak niya. Basta sa family niya kung paano siya iba. Thank you. Kaya kapag magkakaroon ka ng kaibigan na kagaya niya, ay, talagang, ini girl, yung kumbaga parang, ang tawag dito, mahahatak mo ko na gawin ko rin motivate na gawin ko rin yun sa family ko. Kasi ang ganda nga naman talaga. Thank you so much. Diba? Din natin. Sabi ko, yung iba naman kasi hindi lahat ganun. Oo. So, papalamon sila sa depression. Oo. Papalamon sila sa hindi magandang nangyari sa buhay nila. Na hindi nila nakikita na may isang buhay na nakaasa sa'yo. Kasi, pag being a mom, hindi naman yung pagluwal ng bata or pagkakaroon natin ng anak, responsibility, hindi naman nila tayo pinili na maging nanay. Yes, Kaya sana, hindi ko naman natin nilalahat. Pag nanay ka na or alam mo na may mga ginagawa ka na alam mo pwedeng magbunga ng bata. Pag alam mo na may baby ka or may anak ka na, maging responsible na magulang ka agad. Pag naging magulang ka, dapat all in one. Diba, no? Walang walang atrasan eh. Hindi ka pwedeng, balik ko na lang to ulit sa sinapupungan ko. Maging na lang to ulit. Mahirap pero sa kuya maging nanay. Ito, lalo na kapag yung nakikita mo na yung mga outcome ng pagpapalaki mo, yung nakikita mo yung anak mo na tumutulong sa bahay, pinag-aaral mo, may mga awards, yung mga ganun. Tama. Tapos, ang sarap sa pakiramdam eh. Yung makikita mo yung tatanungin ka ng ibang tao, yung very good naman ng anak mo, ano ba yan? Paano mo ba pinalaki yan? Ang sarap, di ba? Sabi ko nga sa kanya before, sabi ko, alam mo girl, gusto ko yung, nung tinuturuan ko na yung anak ko na magsaing, tsaka magligpit sa bahay, nakuha ko kasi yun sa kanya. Yung, nakita ko siya kasi, si DK, ilang taon siya nun girl? 7 years old. 7 or 8, oo. Nagluluto ng itlog. Gusto niyang wali. Diba? Like, saing. At,
Hindi siya batang babae, lalaki. Amazing, 'di ba? Kumbaga, Nga eh. yung mga bagay na yun kasi dadalhin na yun paglaki. Kumbaga, kahit papaano panatag ka, alam mo kaya ng anak mo mag-isa. Diba? Alam mo daw, hindi naman namin siya pinilit gawin yun. Siguro dahil nakikita niya, everyday na niya kailangan gawin yun. Kailangan niya sa buhay. Aba, sabi niya sa akin na 7 years old siya, bili mo nga ako ng rice cooker, ma'am. Ang cute! Bakit sabi namin, magsasaing ako. Diba? Nakakatawa nga. Nagsimula lang yung sa Play-Doh. Di ba mga mas, mga laruan na bata, mga kaliglig. Dahil naglalaro siya doon, nagkasago siya yung Gusto niya na totoo. yung ginagawa niya talaga in real life. Cute Nakakatawa. lang Kaya din yung sa mapapangasawa na anak niya, Ay, sobrang swerte mo kasi hindi siya yung klase ng lalaki na iaasa lang lahat ng gawain sa asawa. Kaya niyang kumilos sa sarili niya. And nakikita ko na kaya din yung pagsilbihan yung asawa niya. Tama. Saka in case na wala tayo, di ba kunyari, wala na ako. Pero wag mo naman. Alam niya, paano niya maasikaso yung sarili niya. Hirap din kasi nung walang alam eh, no? Yes, oo, mahirap yung ganun talaga, promise. Hirap. Ganyan din naman ako lumaki. Kahit na may gumagawa para sa amin. Laging, sabi nga ng mama ko nun, dapat alam mo. Para pag wala kang, for example, aalis sila nun, aalis sila kasama sila lola, papa, kami lang maiiwan ng kapatid ko, wala yung tigaluto nun. Ay, alam namin, magluto kami. Marunong kayo. Magluto man kayo, magluluto lang, hindi yung maghihintay kayo. Oo, totoo. Yun nga eh. Sarap din, yung alam mo, kahit nanay ka na, iba pa rin yung, syempre, naging anak din tayo, iba pa rin yung kahit matanda ka na, may nanay ka pa. Yes. Nakakaingit, no? May ganun ako, wala na ako. No? Pero nakakaingit yung matatanda na may nanay. Iba pa rin yung alagang nanay. Totoo. No, yung maramdaman mo yung kahit may asawa ka na, ikaw, di ba, ikaw na yung nagluluto, pero uuwi ka sa bahay niyo, tapos pagluluto ka ng nanay mo. Sarap. That's mother's love eh. Yes. Ako nakita ko yan sa asawa ko naman. Ba, no? Kasi yung si nanay, yung nanay kasi ng asawa ko, mga kamads. Kapag pumupunta kami sa bahay nila, talagang siya, pinaghahainan niya kami. Nagluluto siya. Talagang, di ba, nagluto na siya. Imbis na kami na yung kumuha ng pagkain, hindi, siya pa rin talaga maglalagay. Masarap din talaga sa pakiramdam. Sarap, no? May asikaso, no? Oo. Tapos tatanungin niya yung asawa ko, boy, gusto mong kape? Ganon. Tapos minsan naman, kapag yung asawa, gusto ko, naitimpla mga akong kape, pag titimpla siya, iba pa rin yung pakiramdam na ganon. Totoo, sarap. Sa pag may sakit ka, iba pa rin yan. Yung mami mo nag-aalaga sa'yo, nanay mo nag-aalaga sa'yo. Yes. Parang parang gumagaling ka agad. May ganon eh. Hindi ko rin alam bakit ganon. Kapag inalagaan ka ng nanay mo, si Papa. I mean, diba? Papa ko siya, pero pag may sakit ako, nilulutuan ako niya ng noodles. O kaya, yung lugaw na walang congee. Walang lasa. Lang. Oo. Lalo na pagtrangkaso. Oo, yun. Gumagaling ako, in fairness. Galing mo. Siguro kasi may pagmamahal din talaga yung ginagawa haplos nila. Nga ng nanay. Yung bata kinalahan natin, hahaplosin ka ng gano'n ng Vicks. Hindi, sa lola ko din. Kasi parang nanay ko yun eh. Kung bata din ako, yung hahaplosin ka. Alagaan sa likod. Gumagulong tulog ko. Diba? Ang galing mo. Amazing. Parang yung katawan nyo may connection. Na, parang, tsaka minsan, no, sinasabi din ng mga matatanda, sino ba yung si nanay, narinig ko kay nanay. Ay, hindi. Sa asawa ko, nung may sakit si Chloe, narinig ko yun one time, sabi niya, parang inaano niya si Chloe, lipat niyo na lang ho sa akin yung sakit ng anak ko. May ganun, Tapos, after a day yata or 2 days, wala nang sakit si Chloe. Siya naman yung may sakit. Magic. Kaya magmula nun, kapag may sakit si Chloe, yun lang din sinasabi ko, lipat nyo na lang po sa akin. Kasi kapag makikita mo may sakit yung anak mo, mahirapan kayo, mabigat sa loob. Lalo pag bata, mahirap talaga. Grabe. Iba talaga yung may nanay, sabi nga nila, iba yung may nanay, syempre, kesa sa, di naman, sa kasabi lang nila, iba talaga yung pag-unang nawala ang ilaw ng tahanan, kesa sa tatay nga. Ano kasi yung tatay? Haligi ng tahanan. Diba? Ang tatay kasi, more on ano yan, yung mga providing, protection. Ganun. Ang nanay,
yan ng core, yung puso ng Mm. bahay. Kumbaga sa kanya nanggagaling lahat ng pagmamahal na Harmony, dadalhin nung mga bata hanggang paglaki at connection. dadalhin din nila sa magiging pamilya nila. Tama. Kaya nga totoo yun 'pag for example lang, kung may problemang mag-asawa, 'pag ang nanay talaga ang sumuko na, Oo, wala na, wala na. magbubuwag na. Kasi matiisin ang Totoo. nanay. Ang nanay kahit ano titiisin yan, Titiisin kahit yan. na maganda, hirap-hirap pa siya, Oo. lahat gagawin niya para lang buo pa rin yung pamilya niya. True. Pero pag dumating na sa point na hindi na talaga niya kaya, ginawa niya na lahat ng tingin niyang kaya niyang gawin para doon. Mm. Pag sumuko siya, wala na talaga. Totoo. Saka may mga Mother Day na makikita mo na sabi nga nila, hindi option yun, basta may asawa or babae na yung nanay na nasa bahay lang, nag-aasikaso, may working mom, mas yun ang desisyon nila, magtatrabaho yung babae, or napakaswerte din naman ng mga hadiginantahan at makakuha kayo ng misis na nagtatrabaho na, naggagawa pa sa bahay. All in one yun. Parang siya. Ay, thank you naman. Papasok sa work. Saksi ako dyan. Pag uwi, magluluto pa, puyat. Aasikasuhin ng asawa, ang anak. Pak, saan pa kayo? Oo. Hindi niya na-appreciate. Ayaw niya yata ng gano'n. Baka gusto niya siya yung inaalila. Oo. Sorry. Alam ko ba, gusto ko yun. Gusto ko yung kahit napagod na ako, inaasikaso ko natin mag-ama ko. Yung, ang sarap, kahit pagod na ako. Yung pagpasok ko ng pinto, hindi pa ako naghuhubad ng damit ko. Gusto ko yung pinagluluto. Sila, inaasikaso sila. Sarap. Ewan ko, baka nakakapagod. Makita mo sila, tapos masaya sila sa niluto mo. Sarap, no? Nakakatuwa naman talaga. Kasi kahit kunyari ako anak mo, girl, ay, I'm so happy. Lagi kong antay, Mommy's home! I'm gonna eat good food! Kaya, di ba, no? Sarap ng gano'n. Tsaka nakasabay ko kayo, girl, naalala ko one time nung kumain ako sa inyo noon, dito sa taas. Galing tayong Clark pa noon. Oo. Tapos punta tayong SM, hindi ko alam kung San Fernando ba yun. Tapos bumili ka ng ulam, no? Sabi mo, ay, ito lulutuin ko ngayong gabi. Luto ka. Pagkadating, luto ka. Tapos, hala, kain ng saya. Promise. Iba talaga kapag may nanay. Oo, iba yung may nanay talaga nag-aasikaso, saka nagmamahal. Sabi nga nila, di ba? Yung isa lang ang nanay mo eh. Hindi mo siya pwedeng palitan. Totoo, naniwala ako doon. Marami kang magiging asawa o pero isa lang ang nanay mo. Hindi mo yung mapapalit. Saan totoo mothers knows best. Pero speaking of mothers knows best, sa mananay lang na yung matino mag-isip. Correction, no? Kasing yung may saltek. May saltek, yung paalam merong palaka. Mga gano'n. Pero yung tinuturuan ng mali yung anak. Oo, lalo na yung mga sa usapang, kunyari may pamilya na yung anak. Oo, nangingiilang pa. Oo, may ganun. May masakit yun bilang, kunyari, bilang ikaw yung babae, tapos yung mother-in-law mo. Oo. Ganun. Masakit yun. Kasi, kumbaga iba yung tingin sa'yo ng mother-in-law mo porket ayaw niya sa'yo. Hindi ka niya pakikisamahan. Kumbaga, hindi naman din talaga siya hindi lang naman talaga siya lang yung makikisama sa'yo. Parehas kayong nakikisama sa isa't isa, pero ayaw niya makipag-operate. Oo. Na makisama. May ganun Kaya pakaswerte ng mga may mababait na mother-in-law. Thank you, nanay. Sobrang na-appreciate ko din talaga si nanay ko. Sobra. Sarap kaya ng dalawa yung nanay mo. Dalawa yung may nagmamahal sa'yo. Totoo. Iba talaga kasi pag may pagmamahal ng nanay. Ako nga nakikinanay na lang dahil wala na ako nanay. Okay lang yun. Dati tawag ko sa mami niya, Mami, ganon. Kaya pag for example nga ako, pag miss ko yung miss ko na yun nga yung may nagluluto para sa'yo. Kasi yung nakakamiss na wala na punta ako sa mga tita ko, mga kapatid ng papa ko, tapos magluluto sa sarap. Feeling mo ulit meron kang mama. Oo. Mama. At least kahit pa paano meron ka pang mga tita. Iyak ka, girl. Hindi napapigilin ko sabihin, napakaiyakin naman nito. Ganun kasi, syempre, pag naaalala mo yung mga ganong bagay, hindi mo talaga maiwasan na, ano kaya kung nandito pa yung mama ko, no? Totoo. Ang sarap, merong lola yung anak ko. Ang kulit.
Ulit, may kaaway ako. Yung ganun. Kasi, I miss you, mama. aminin nyo, mga kamads, kahit na nag-aaway kayo ng mga nanay nyo, Oo, mahal na man mahal yan. nyo, di ba? Kayo lang pwede mag-away, pwede sa pwede awayin ng iba. Totoo. Di ba, no? Oo. Ganun Totoo yan. Tsaka girl, ito ano yung mga yung mga paalala sa inyo lagi ng mga nanay nyo ng mga bata pa kayo? Ikaw ba? Yung, ito, bigyan ko kayo ng sample. Inisip ko Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ay, wow. Yung mga ganun, di ba? Alam ko na yan, ginagawa mo, wag mo nang balakin yan, ganun. Ako naman, hindi ko makalimutan. Sabi ni mama, ang bawat palayok may nakatapat or nakatakdang takip. May, Ay, wow. Oo. Ano ibig sabihin nun, girl? Kumbaga, dahil sa pag-ibig, pag sabi niya tungkol sa love yun, sabi niya, hindi porket niya, may nakuha mo na yung ngayon, hindi mo masasabi na siya na pala yung makakasama mo habang buhay. Ang lalim nga naman. Sabi nga sa akin ng mama. Oo. Hindi ko narinig yung kay mami, ha? Oo, gulat nga ako eh. Mami, ha? Yung lagi niya yung sinasabi. Hindi porket, for example, asawa mo na, hindi mo kasi masasabi ang tadhana, sabi niya. Okay. Ay, kaya laging tumatang sa isip ko, sabi niya, medyo loko din si mama ko. Sabi niya, pag na-heartbreak ka, sakit ng puso mo dahil sa lalaki, lalaki din yung magpapagaling dyan. Ay! Kasi sabagay, totoo naman. Oo. Kasi mag-i-heal, syempre, hindi naman mag-i-heal yan kung may tamang tao, tamang lalaki na mag-i-heal ng broken-hearted mo, di ba? It's just totoo nun. Nakabait ng mama ko. Sobrang bait nun. Mabait naman talaga si mami. Kaya nga tawag ko rin sa kanya, mami, kasi nag-click kami dalawa nung nagkita kami. Kaya mami, I miss you. I miss you, mami. Kita mo na ako kung nasan ka ba eh. Yung pagtambay-tambay sa labas. Kaya nga. Tapos biglang dumalaw si mami. Kanya, Aki. Yes, ma. Ay, ganun. Dalawa na lang kita dun sa cemeteryo. Ay, ganun eh. Kayo ba? Ano ginawa niyo ng Mother's Day? Oo. Nag-celebrate ba kayo? Oo. Kumain ba kayo sa labas? Ano bang ginawa? Ikaw, girl, anong ginawa mo? Simba kami. Nagsimba kayo? Oo, nagsimba kami. Tapos, yun ba yung... Oo, nagsimba. Yung bumili tayo ng yung puto. Mga kakanin. Yun. Di ba yun yung Mother's Day? Oo, nagsimba muna. Sunday yun, no? Tama, nagsimba muna kami. Birthday ni mama. Then, after that, okay. next week. Monday Yun. yun. Simba kami. Simba eh. Simba lang kami, Diki. Simple lang, gano'n, simba. Tapos bili ng mga, dun sa sikat na bilihan ng mga kakanin. Oo, masarap. Ang saya kasi. Sarap. Inuyan niya kami. Iba't ibang flavor. Punta kayo dito. Ay, promote pala mo naman eh. Binayaran. Masarap yun. Search na lang sa Bulacan. Search na lang. Sikat yun dito sa Bulacan. Bilihan ng mga kakanin. Tsaka mga puto. Oo, sobra. Meron din silang mga malabon. Oo, lugaw. Yun, kompleto. Mga lumpia, barbecue. Basta pwede ka mag-dining. Dami. Sarap. Paano hindi tataba? Sarap kumain. Ang sarap kumain eh. Sarap. Diyos ko. Sarap mo talaga yung mag-celebrate. Meron din pala mga, di ba, Mother's Day, hindi naman mami lang, literal na babae, nagiging mother. May mga tatay din na nagpapaka-mother there. Very good ka dyan, girl. Yes, sa mga tatay na nagpapakananay. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day Saludo din sa kami inyo. sa inyo. Yes. Congrats. Kasi, mahirap din yun, no, girl, yung provider ka, no? Tapos, ikaw lang nag-aalaga din sa anak mo. Kumbaga, ikaw lahat sa anak mo. Kasi wala rin ng nanay. Tama, single dad. Parang yung kilala ko, kaibigan ko na tiga Manilang. Diba? Alam mo yun? Wala, separated sila ng asawa niya. So, as a lalaki, siya lang yung laging kasama. Ng bata. Tapos dalaga na yung anak niya. So, parang na din siya mother dear. Bukod sa papi na siya, mother dear pa siya. In fairness naman, no? Alam mo yung nagdalaga na yung anak niya, siya lang mag-isa. Galing mo dun, Though may communication, alam ko, nagiging provider pa din yung babae. May okay naman setup nila. Yun nga lang kasi, siya yung laging kasama ng bata, lumaki na.
Biruin mo ang hirap, 'no, yung lalaki kasama mo, anak mo babae. Oo. Kasi iba-iba ng utak yan, eh, 'di ba? Iba Oo. utak ng babae sa utak ng lalaki. Papalakihin Tapos mo yun. papalakihin mo yung anak mo. Siyempre ang gusto ng anak mong babae is yung kagaya niya na makaka-drive niya kapag habang lumalaki. Kunyari, makeup. Make-ups, yeah. Ganun, 'di ba? Bili-bili ng mga dress, accessories. Saka pag nagka-first period na yung babae, yung anak mong babae, 'di ba, paano i-handle Sabi yun? mo, nakakatuwa lang. Alam mo, girl, pag ganyan, for me, nakaka-inlove yung mga ganong klaseng lalaki. Ay, baka Kasi, sabihin niya, baka pa-inlove ako. Joke lang dyan. hindi joke naman lang. kasi parang sa akin, lalo na sa akin na mas lalo ko na-appreciate yung asawa ko nung naging tatay na siya. Although na-appreciate ko naman siya before nung kami dalawa pa lang. Pero nung nakita ko na siya maging tatay sa anak namin, parang nagsobra-sobra yung ano ko sa kanya, appreciation ko sa kanya. And yung, basta yung kilig, basta hindi ko ma-explain, girl, parang sobra ko siyang minahal. For sure, na-experience niyo yun, yung kapag nakikita niyo na yung boyfriend niyo or yung asawa niyo na may anak na kayo, tapos kung paano siya sa mga anak niyo, for sure, talagang nagdo-double yung Kumahal mo, niyo yung paano niya yung responsibility, saka yung pagbabago niya, yung nag-level up, hindi nag-downgrade, ano. Yes, totoo. Tsaka yung marunong siyang makipaglaro sa anak mo. Kasi di ba may mga tatay na hindi marunong makipaglaro sa anak. Totoo, yung puro na lang, Oo, tsaka yung trabaho, gano'n. Yung bonding cute. Naalala ko nga dati, girl, nag-ano sila ni Chloe nun, yung luto-lutuan. May headband pa siya dito. Diyos ko, tawang-tawa talaga. Tinitingnan ko sila. Natatawa ako, pero sobrang saya ng puso ko kasi, I miss those days tuloy. Ay, Pero ngayon magkaaway na silang dalawa. oo. Ay, parang yung mag-ama ko. Ay, mag-ama ko. Ay, naman na dyan. Tinigilig ka, no? Alala ko lang yung dati. Nanonood ka ba? Oo. Dati kasi, sweet sila. Nung baby yun. Pag aalis kami, magbibihis sila. Titingnan niya isa. Kunyari, yung suot ng mga anak ko sila mga 5. Or basta mga ganun. Magbibihis si DK. Dapat pogi siya. Titignan siya ng daddy niya. Yung isa hindi papatalo. Ay, mas lalo magpapapogi. Oo. Pag nakita ni daddy niya ibang damit, papalit siya. Titignan ni daddy niya, pangit mo! Ganun sila, nila. Oo, tapos maglalaro sila ng ML, tapos nag-aaway sila. Sasabihin nung isa, mami, sasabihin ni Dicky, si daddy, sasabihin naman nung asawa ko, May, si Dicky, Ang cute. Totoo, kasi sila natin sa binilan niya ng bike, tapos nag-bike sila. Tsaka di ba, girl, naalala ko yung kinikwento mo, nagna-nerf kayo. Oo, yun, nalaro kami nerf, banding sila baking. Oo, ganun. Nakakatuwa. Cute eh, no? Sana lang. Ayun lang, sayang. Nakakamiss. Sana mamiss mo. Oo. Balik ka na. Ay, balik ka na. Ay, sabihin Di mo ba naalala yung Oo. mga ano nyo dati, memories? Oo. Nakakatuwa yung mga ganun na. Tapos, kikis lang siya ni DK. Manghihina. Yun ang ano niya, budol. Manghihina na siya. Kikis siya. Ang kapalit na. Nantay yung movie. Aww. Maglalaro sila. Ano yung laruan? Ano yun, girl? Hindi, di ba, yung mga games, Sa online? Hindi sa mall. Yung parang ano, yung hinuhulugan ng coins. Oo, nakalimutan ko na. Tom's World, yung mga ganun-ganun. Oo, gaganon sila. Quantum. Oo, yun ang kapalit nun. Tuwa naman. Saka nauso yung Pokemon, nalala mo yung maghahan-han. Oo, maghahan. Oo, magsabay sila, no? Umuulan na, nakapayong pa, sinusundan niya yung anak niya. Cute. Diba? Hindi lang nanay. Oo. Ang nandyan din para sa mga anak. Yung mga tatay din, nagiging nanay din sila. Oo, pag wala ka, siya nag-aalaga. Saka, in fairness that, kasi, nung nanganak ako, maaga ako nagtrabaho. Siguro, 2 months pa lang ako nakapanganak. Siya nag-alaga sa baby namin. As in, naitay talaga. Siya talaga. Siya yung nagpapaligo. Saka, hindi ako pwede kasing umuwi nun. Hindi ako nakaka-uwi. So, ang uwian ko na every weekends lang. Siya talaga nag-alaga sa baby namin. Tapos minsan nga, umuwi ako, naalala ko yung hanggang yung eksena na hindi ko makalimutan. Nung pauwi na ako, pagpasok kasi, walang tao sa bahay. Bukas pinto. Siguro kasi pumasok mga industry sa work na sa office. Sa silang dalawang, inabutan ko sa kwarto. Alam mo, parang silang tulog. Yung parang silang, yung
yung cute lang na natawa kasi yung asawa ko doon, hindi pa siya naliligo. Tapos yung baby ko nakabulag pa sa, parang silang kawawang cute. Yung cute niya lang na parang pagod na pagod yung mag-alaga. Naglaro sila magdamag, Oo, girl. ganun. Tapos natatawa ako noon, di ba uso pa yata yung Counter-Strike noon? Siyempre, daddy siya eh. Ako tulog. Kailangan ko magpahinga ganito ba? Maabutan ko siya. Di ba may parang tumba-tumba yung basket yung baby? Kahit na naglalaro siya, kita ko yung paa niya, Ay, gumagalaw. nakwento mo nga yan. Ang cute. Hindi mo uuubig yung anak na. Para makapaglaro nga naman siya. Oo. At the same time, na- tulog. Oo, inalagaan niya yung baby namin. Kaya yun. Diba? Ang cute, no? Nakakatawa lang, di ba? Nagtatay, mommy, daddy siya that time eh. Oo. Iba talaga kapag ganun ng lalaki. Nakakataba ng puso. Kaya Tsaka hindi ka maano, girl eh. Kumbaga parang hindi ka masyadong makaka-develop ng postpartum siguro nun. Kasi yung asawa mo or yung partner mo that time, full support din sa'yo. full support naman siya dati. Ano nangyari? Naalala ko Girl, lang. siya yung pinostpartum. Siya yung pinostpartum. Nakulta yung utak. Kaya nagkaganon. Sorry na. Ano pag napanood naman ito? Tapos yung naalala ko naman, na-appreciate ko na may mga ginawa mo noon. Kaya, malungkot lang ako. Siyempre, oo. Pero, kumbaga kahit na may mga bad na, nagkumakapit naman ako dun sa mga magandang nagawa. Yun isa pa yon dahil being a mom, 'di ba? Mother ka na, yun ang pinangkapitan ko noon. Mga panahon na mga hindi nagiging okay. So, being a nanay, pinangkapitan ko yung magagandang memories na yun para hanggat maaari isave ko yung pamilya ng anak ko. Tama. Gagawin mo yung lahat eh. No? Yung pain, bilang mama, pabaliwala. Kahit nasasaktan ka na. Dahil nanay ka na. Sa pa yun, pag nanay ka na, hindi naman lahat. Alam ko na may mga, depende kung paano mo ipagtatanggol yung sarili mo or paano mo o-observe yung sarili mo, yung puso mo, pag nagmamahal ka na. Pag single ka, para sa akin na napakadali. Alam ko naman may nakakaranas siya na pag may hindi naging okay yung relationship nila, pag single ka pa masakit na masakit. Pero iba na pa rin yung difference kasi pag mommy ka na, andun yung laging consideration. Hindi mo lagi yung feelings mo lang ang iintindihin mo. Yes, totoo. Kasi may anak ka na meron kang bata or meron na kayong mga anak na kasama doon sa relasyon nyo. Totoo. Totoong matiisin ng nanay Lahat titiisin. Talaga. Titiisin. Wala ng pera. Oo, totoo yan, girl. Yung kahit wala ka ng basta para sa anak mo talaga. Oo. Buhos mo talaga. Minsan nga yung iba, hindi ka may nakausap kasi ako ganun, hindi na siya kakain. Para lang may pambili siya ng gatas ng anak niya. Iba-iba naman tayo ng mga pinagdaanan bilang nanay, pero sa isang tayo nagkakaisa eh. Yung pagmamahal natin sa pamilya natin, sa anak natin, pare-parehas yung sakripisyo. Uunahin mo na yung Laging ganun. Ang nanay uunahin ng anak ang pamilya bago sarili nila. Yes. Kaya shout out sa lahat ng mga ina, sa mga tatay na parang ina na rin. Nagpapakaina. Ang sagwan ng natin. Nagpapakamamay sa mga mami dyan, mama dyan, sa ina dyan, sa nanay. Tanging ina. Ganun din. Lahat na. Mother dear, mother dragon. Yes, mother pig. Yes. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day again sa ating lahat. And congratulations because we're doing good. Yes. And always remember, mga kamads na, especially sa mga kananay natin, mga kamamis natin na, love ourselves din also. Yes. Kumbaga, paminsan-minsan, hindi masama na bigyan din natin ng oras yung sarili natin. Tama. Yung bang, naintindihan ko naman or naintindihan naman natin na kailangan nakafocus tayo sa family natin. Pero hindi naman kalabisan yung kahit once a month. Tama. No? Labas ka. Me time, pamassage ka, paano ka. Para maiwasan din natin yung postpartum, yung parang feeling natin na wala nang nakakaintindi sa atin. Kasi di ba, di ka na mag-self-pity. Oo, pag nanay ka kasi, kumbaga nasa bahay ka na lang, nakakulong ka na lang. Kumbaga, parang ang nangyayari tuloy is, na yung parang nagsisisi ka na naging nanay ka. Yung kasi iba. nga, kinulong mo na lang din yung sarili mo sa bahay. Diba?
And mararamdaman din kasi yun ng mga anak natin, Tama. yung mga ganun. Sabi, baka sabihin nung mga anak mo, ay, parang ayoko na maging nanay. Kasi ganun pala. Di ba, no? Yes. So, yun. I guess, this is it. Itong special episode natin about being a mom for Mother's Day. I hope you guys can relate sa ating mga pinag-usapan. Yes. So, sabi nga, pahabol, hindi lahat ng babae binibigyan ng pagkakataon maging nanay. Totoo. Kaya pag binigay sa'yo, pagkaingatan mo, Tama. ibigay mo, pagmamahal mo. The ng best. buong buo, Sulitin mo. yung best mo. And also, again, until next week siguro na lang. Oo. Hanggang until next week. Syempre patuloy tayo mag-upload. Oo nga pala guys, I'm very sorry or we're very sorry kung recently hindi updated yung pag-upload ng, di ba sabi namin every Saturday, mag-upload tayo 12 a.m. I'm sorry kung hindi kami masyadong nakakasunod dun sa date na pinamis namin ng upload namin. But we are trying our best na pilitin i-upload yung ating podcast sa time slot na yon. Hopefully next week makabalik na tayo sa same time slot natin ng pag-upload para naman. Basta pag nag-notice sa inyo, panoorin nyo ha. Oo. Saka baka susunod meron tayong guest. Oo. Next natin, no? Baka may guest tayo. Baka may guest tayo kasi yung topic natin na yung usong-uso din yun. Yes. Hindi namin mo nasasabihin. Hindi namin sabihin secret. Surprise! Maraming mga younger generations ang nakakaranas ng gano'n. Totoo, ma-excite sila. So, yun lang. Follow nyo kami ulit. Lahat nasa description box. Lahat ng social media, nandyan na. Follow nyo kami dyan. And please like, share, and subscribe para madagdagan tayo. Yes. Tapos kapag nag-live tayo dun sa other platforms, sana support nyo rin kami. Totoo. Yun. So, share yun nyo lang, pa, dumami guys. tayo. So, again, thank you so much. Love, love, love. Bye-bye.